At naglagay siya ng gravitational point sa loob ng kanyang katawan para siya ay kumulubot na parang papel. Kasabay nito ang paglabas ng mga guro, at tinanong ni Mr. Jiang ang mga estudyante kung bakit nandoon silang lahat. Itinuro ni Jihai ang mga lalaki at sinabi sa kanila na sinabihan sila na umalis sa kanilang silid. At gaya ng sinabi ni Lolo, gusto niyang makausap si Jiwoo ng pribado at paalisan sila. Sinabi ni Mr. Jiang na papasok siya, ngunit pinigilan siya ng lalaki at sinabing walang makapasok sa silid dahil ito ay utos ng kanilang nakatatanda. Pinapasok niya ito pagkatapos ng kanilang negosyo. Ngunit tumanggi si Jiang at sinabing hindi na kailangang isara sila palabas ng silid ng ganito. At inutusan ni Inhayak si Mr. Park na ang lahat ng mga estudyante na bumalik sa kanilang mga silid. At dinismiss ang klase ngayon. Pagkatapos nito, sinabi niya sa lalaki na papasok siya sa loob. Ngunit hindi niya ito pinayagan, si Hayak ay humakbang at si Mr. Park at hamarang sa kanilang landas. Sinamantala ni Mr. Jiang at pumasok sa kwarto at laking gulat nila nang makita ang sitwasyon sa loob. Pinagalitan niya ang kanyang mga tauhan at sinabihan niya silang huwag papasukin ang sinuman. Umakyat sila at tinanong kung ano ang ginagawa niya at sinabing hindi niya ito magagawa sa Jiwoo. Habang tumutugon siya na mayroon siyang lahat ng dahilan para gawin ito. Sinabi niya na si Jiwoo ay isang especially iya na dumating upang snoop sa paligid ng akademyang ito, at si Hayak ay nagtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Sumagot siya na tinitingnan ni Bigdo ang kanyang background at nalaman nila na siya ay isang especially iya at maaari lang siyang magpeke ng ilang ebidensya sa paglaon. Hiniling siya ni Hayak na huminto at sinabing dinala ni Shinhwa si Jiwoo. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, at sumagot si Mr. Dushek na ang kanilang investigasyon ay hindi sapat. Hiniling ni Hayak sa kanya na ipakita sa kanila ang ebidensya, at tumugon siya na bibigyan niya sila ng ebidensya mamaya. Tinatanong niya si Hayak kung ano ang kanyang gagawin tungkol dito, at kung lalabanan siya, iisipin nila na ang Shinhwa ay tumalikod sa Bigdo. Tinanong niya siya kung gusto ni Shinhwa na harapin si Bigdo, at siya ay tumahimik dahil ang mga bagay ay nawawala sa kanilang mga kamay. Tahimik din sina Jiang at Mr. Park at tinanong sila ni Mr. Dusek kung magkakaroon ba sila ng masamang panig ng isa't isa dahil lang sa batang ito, lalo na kapag ang mga dayuhang nagising ay desperadong naghahanap ng pagkakataon na mapabagsak ang kanilang bansa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapahirap kay Jiwoo at tinanong siya kung sino ang kanyang mentor. Habang tahimik lang ang mga guro, inilabas ni Hayak ang kanyang nagising na kapangyarihan at pipigilan na sana siya nang magulat siya nang makitang handa na ring makipaglaban sina Mr. Park at Jiang. Tinanong niya sila kung seryoso sila at ang sagot nila ay magulo na ang sitwasyon at kailangan nilang protektahan ang kanilang estudyante. Nagulat si Mr. Dusik at nagtanong kung kikilos sila dahil lang sa isang bata at inutusan ang kanyang mga tauhan na alagaan sila. Gayunpaman, bago sila magsimulang mag-away, lumitaw doon si Mr. Han at hiniling sa lahat na huminto. Hiniling niya sa instruktor na umatras. Ngunit si Hayak ay sinubukang sabihin ng isang bagay, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at hiniling sa kanya na huminto. Tinanong niya si Dusek kung ano ang kanyang ginagawa at hiniling niya sa kanya na isipin ang kanyang sariling negosyo, at tinanong niya ang isang especially iya para sa kapakanan ng akademyang ito at ng mga nagising sa bansa. Humingi ng ebidensya si Mr. Han at sumagot siya na papunta na ito. Sinabi ni Mr. Han na susundin nila ang tamang pamamaraan at kukuha sila ng ebidensya mamaya. Nagtanong si Mr. Dushek kung bakit nila malalampasan ang problemang ito, na sinasabing maaalis lang nila siya. Ngayon tinanong niya si Mr. Han kung sinusubukan niyang harapin siya at kung gusto niyang ang Bigdo ay gawing kanyang kaaway. Naiintindihan ni Mr. Han ang sitwasyon at humingi ng paumanhin kay Jiwoo na hindi siya makakapasok. Hiniling din niya sa ibang mga guro na dapat silang sumuko kapag kailangan nila, at kung talagang lalabanan nila ang Bigdo, gawin ang isa sa mga grupong sumusuporta sa kanilang bansa para lang sa kapakanan ng isang estudyante. Hindi daw niya hahayaang gawin nila yon, at ganoon din sa kanya. Hindi siya makapagpasya sa isang panalo para harapin sina Dusik at ang Bigdo. Gayunpaman, ito ay ibang kwento. Kung magiging apprentice niya si Jiwoo at nabigla ang mga guro na malaman na gusto niyang gawin siyang apprentice, hihilingin niya kay Jiwoo na maging apprentice niya, at pagkatapos ay maaari siyang pumasok bilang kanyang mentor. Bulalas din niya, wala siyang pakialam sa kanya, pinapanatili ang kanyang relasyon sa kanyang orihinal na tagapagturo. At nakakagulat na iniisip ni Mr. Dushek na desperado na siyang magkaroon ng batang ito. Nagpasya siyang patayin si Jiwoo bago siya magbigay ng sagot at tumaas ang antas ng kanyang kapangyarihan na sinisigaw ni Jiwoo sa sakit.
Kumilos din si Mr. Han at sinusubukang pigilan siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Biglang nasira ang bubong dahil sa electric shock, at may lumitaw doon na may napakaraming electric energy. Ang antas ng enerhiya ay napakataas na hindi nila makita ang tao. Nakilala ni Mr. Han ang tao at namangha siyang makita si Kaden doon. Nagulat si Mr. Dushek at naisip kung paano niya pinakialaman ang kanyang husay at para maging eksakto, tuluyan niyang pinutol ang kapangyarihang ginagamit niya sa Jiwo. Tinanong niya si Kaden kung sino siya. At tinawag niya si Jiwo at hiniling na manood at matuto kung paano alisin ang isang kaaway na humahadlang sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang kuryente para salakayin si Mr. Dushek, ngunit nag-react siya sa oras at sinubukan siyang iwasan. Sinusubukan niyang kanselahin ang kanyang kapangyarihan, ngunit siya ay walang laban sa Kaden's power, at nagtagumpay siya sa kanya. Ngunit hindi niya mapipigilan ang kanyang kapangyarihan. Nagkaroon ng electric shock sa sobrang tindi na tinatangay nito ang gusali ng mga akademya. Ang gusali ng akademya ay ganap na sumabog, at nagulat ang mga guro. At anong nangyari doon? Sa palagay ni Mr. King ay isang napakalaking dami ng enerhiya ang nagmula doon, ngunit hindi mula sa punong guro o kay Mr. Dusek. Nagtataka sila kung sino ito at sino ang gumawa kay Mr. Dusek sa ganoong kondisyon. Siya ay tila lubhang nasugatan dahil sa electric shock, at ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa kanya upang tumulong. Laking gulat ng mga guro nang makitang nasugatan si Mr. Dushan at kung ito ay may kinalaman sa matinding enerhiyang naramdaman nila kanina, iniisip nila kung sino sa mundo ang nanakit sa isa sa pinakamahuhusay na nagising sa bansang ito ng ganoon kalubha. Nagulat din si Mr. Dusek sa kanyang kalagayan at iniisip kung nabigo siyang ipagtanggol ang kanyang sarili ng perpekto, ngunit paano pa rin niya ito masasaktan ng husto sa pamamagitan ng isang pag-atake. Bukod dito, hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na kuryente sa kanyang buhay. Samantala, nakilala siya ni Mr. Han at tinawag ang kanyang pangalan na Kaden, nagtatanong kung ano ang nagdala sa kanya doon. Ang bawat isa ay nabigla na siya ay si Kaden at si Hayek ay naaalala ang mga bakas na nakita nila kanina ay talagang si Kaden. Sinabi ni Mr. Dushek na siya ay Kaden dahil walang sino man ang posibleng magkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan. Tinanong niya siya kung bakit niya siya inatake dahil wala siyang ginawa para pukawin siya. At sumagot si Kaden. Sinimulan niya ang laban sa pamamagitan ng panggigipit sa kanyang apprentice. Tinanong ni Mr. Dushek kung ano ang kanyang pinag-uusapan at nang hinaras niya ang kanyang apprentice, biglang napagtanto niya at ng iba pang mga guro na si Jiwoo ay kanyang apprentice. Nagulat din si Mr. Han at nagtanong kung apprentice niya si Jiwoo. Siya ay tumugon na si Jiwoo ay kanyang apprentice at siya ay naging isa kamakailan lamang. At pinahirapan lang siya ng lalaking iyon. Hiniling niya kay Mr. Hen na umiwas dito habang nagtataka pa rin. Bumangon si Mr. Dusek at sinabing tila may hindi pagkakaunawaan at hindi niya alam na siya ang kanyang apprentice. Nabalitaan siyang spy kaya wala siyang choice. Tinanong ni Mr. Kaden kung seryoso siya, nabibilhin niya yon. Tinanong niya si Mr. Dushek kung may kinalaman ba ang Bigdo, sa kanyang panliligalig sa kanyang apprentice, hiniling niya sa kanya na pag-isipang mabuti bago ito sagutin. Samantala, lahat ng guro ay nakatingin lang sa kanila na nakadilat ang mga mata. Bulalas ni Kaden, hindi siya aatras kahit sino pa ang kalaban niya. At kahit pa ito ang Bigdo, sisirain niya silang lahat. Sinabi niya sa kanya na sanay na siyang makipag-away sa mga tulad nila at hindi na kailangan pang harapin sila bilang isang grupo. Kung maglalaan lang siya ng oras at paghiwalayin siya. Sa bandang huli, kakaunti na lang ang natitira sa mga pinuno. Pinahiya niya siya, sinabing ang pagtanggal ng Bigdo ay isang piraso ng cake para sa kanya. Habang siya ay nakatingin lang sa ibaba sa kahihiyan, sa tingin ni Mr. King ay hindi siya nambobola dahil ginamit niya ang eksaktong paraan na yun para mapabagsak ang ilang grupo dahil siya ay napaka-unpredictable. Nauwi sa pagkabagsak ang mga grupong walang laban para sa kanya. Nagsisisi ngayon si Mr. Dusek at naisip niyang hindi niya alam na si Kaden ang kanyang mentor. Sinabi niya na walang kinalaman ang Bigdo dito. Inamin niya ang kanyang kasalanan at sinabing hindi niya naintindihan si Jiwoo at humingi ng paumanhin sa pag-atake sa kanyang apprentice. Mas nagtataka ang mga guro na humihingi ng tawad ang kilalang-kilalang si Mr. Dusek. At sa tingin nila ay sigurado si Kaden na itinatanong sa kanya ni Kaden kung nagbibiro siya at hindi naputol ang kanyang sorry sa pananakit ng kanyang apprentice ng ganito. Sigurado siyang hindi siya ang tipong humingi ng tawad, kaya hinihiling niya sa kanya na harapin ito sa paraang karaniwan niyang gagawin. Napahiya si Mr. Dushek sa gayong kahihiyan, at iniisip ng mga guro na si Ketin ay talagang tulad ng narinig nila tungkol sa kanya.
Tinawag siya ni Jiwoo mula sa likuran, ngunit sinabi ni Kaden na hindi siya titigil. Hinihiling niya sa kanya na tingnan ang kanyang sarili at kung gaano siya nasaktan. Tinawag siya ni Mr. Han at sinabing nakuha niya yon. Galit siya pero sapat na ang ginawa niya. Hinihiling niya sa kanya na isipin ang tungkol sa Jiwoo at hindi niya ito laging mapoprotektahan. Kaya hinihiling niya sa kanya na hayaan itong mag-slide para sa kanyang kapakanan. At saka, kung magiging kaaway ni Jiwoo ang Baekdo, mahihirapan siyang mamuhay bilang isang nagising doon. Dahil ang Baekdo ay isang makapangyarihang grupo sa bansang ito, naiintindihan ni Kaden ang sitwasyon at sinabi niya na dahil gusto siya ni Jiwoo na tumigil, gagawin niya, ngunit babantayan niya sina Mr. Dushek at Baekdo. Hiniling ni Mr. Han sa kanyang mga tauhan na dalhin si Mr. Dushek sa medikal na sentro, at umalis siya sa pagpapalagay na babalikan niya siya para sa kahihiyang ito. Si Kaden ay inihayag ang balita kung andan siya. Gagawin niya, ang pagiging apprentice niya ay lumabas. Pagkatapos ay hahabulin niya sila hanggang sa dulo ng mundo. Tatandaan daw niya ang bawat mukha nila. At kung isang salita ang lumabas, lahat sila ay patay. Pagkatapos ay pumunta siya sa Jiwoo at sinabing siya ay binubugbog halos araw-araw. Ngunit humihingi siya ng tawad sa kanya dahil sa pang-abala sa kanya. Inamin ni Kaden na may mahigpit siyang kalaban. Sa pagkakataong ito, pagkatapos noon, nabigla pa ang mga guro na pinasabog niya ang gusaling ito. Ito ay espesyal na itinayo upang matiis ang mga kapangyarihan ng mga nagising. Sinabi ni Mr. King na si Kaden ay isang makapangyarihan, nagising. Gaya nga ng sinasabi ng mga tao, akala nila ay exaggerated ang mga chismis, ngunit tiyak na hindi pala. At ang kapangyarihang ginamit niya ay mas kahanga-hanga kaysa sa kanilang naisip. Sinabi ni Mr. Jiang na ang kanyang nag-iisang pag-atake ay nagpapahina kay Mr. King, habang sinabi ni Miss Ko na mas gwapo siya kaysa sa inilarawan sa kanya ng mga tao. Ang akala niya ay nambobola ang mga tao, ngunit mukhang hot siya sa personal. Pinahinto siya ni Mr. King at sinabing hindi ito ang punto ngayon. At ang malaking balita ay si Jiwoo ay Kaden's apprentice. At sabi ni Hayek sa kanyang narinig, wala pang isang taon mula nang si Jiwoo ay naging Kaden's apprentice, at siguro naisip ni Kaden ang potensyal ni Jiwoo. Humahanga din si Miss Ko kay Jiwoo at sinabing napakaraming tao ang gustong maging Kaden's apprentice, ngunit wala sa kanila ang aktwal na nakarating. Tinanong ng isa sa mga guro kung papatayin sila ni Kaden kung iuulat nila ito sa kanilang grupo. Sa kabilang panig, sinabi ni Mr. Han kay Kaden na nakakagulat na siya ay nananatili sa kanilang bansa sa lahat ng oras na ito. Na wala silang kaalam-alam. Ang mas nakakagulat ay mayroon siyang apprentice ngayon, at sinasagot niya na ito ay nangyari. Sinabi ni Mr. Han na siya ang sikat na mentor na laging isinaalang-alang ni Jiwoo, at palagi niyang iniisip ang mentor ni Jiwoo, ngunit hindi niya alam na siya yon. Bumangon si Kaden na nagsasabing makikita niya si Jiwoo, ngunit talagang dumating siya para bisitahin siya. Sinabi ni Mr. Han na alam niyang nadidismaya siya tungkol sa mga pinsala ni Jiwoo at tinanong siya kung maaari ba siyang makipag-usap ng maayos sa kanya kahit minsan. Umalis si Kaden sa kanyang silid na nagsasabing susubukan niyang maglaan ng oras para doon. Pagkatapos ay pumunta siya upang makita si Jiwoo at nagtanong kung bakit siya ay gumawa ng mahabang mukha. Sinabi ni Kaden na nag-aalala siya tungkol sa kanya dahil inihayag niya siya bilang kanyang apprentice. Maaaring hindi ngayon, ngunit sa huli ay malalaman ng lahat. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit siya pumunta upang tulungan siya at nagsimulang umiyak. Inilagay niya lang ang sarili sa panganib sa pamamagitan ng pagpapakita ng ganoon kapag hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Alam ni Jiwoo na nag-transform siya bilang isang pusa para makabawi at mabawi ang kanyang lakas, dahil sa kanya. Inilagay niya ang kanyang sarili sa linya, at sinabi ni Katie na dapat niyang alalahanin ang kanyang sarili, tulad ng nakita niya kanina, kung gaano siya kahusay. Umiiyak pa rin si Jiwoo at tinapat niya ang kanyang ulo at hiniling na tumigil siya sa pag-iyak. Kinabukasan, tinanong ni Jihae ang iba kung nakita na nila ang gym at tuluyan itong nawasak. Nagtataka sila kung may nangyari sa pagitan ni Mr. Dushek at Jiwoo. Sinabi ni Mr. Jiang na walang nangyari, ngunit narinig nila na naabutan si Jiwoo sa pagbagsak at nasugatan. Nagpasya silang suriin siya mamaya. Ang bawat mag-aaral ay nagsasalita tungkol sa pagbagsak ng kahapon. At nayanig ang buong isla dahil dito. Ang lahat ng guro ay nagsabi sa kanila na ito ay walang iba kundi isang pagsabog na tulad na dapat ay isang bagay. Nagtataka sila kung nag-away ang mga guro, ngunit lahat sila ay mukhang maayos. Si Mr. Song lamang ang nasugatan,
ngunit iyon ay sa pamamagitan ng kidlat. Tumawag sila ng ganoon at nagtanong kung hindi kakaiba para kay Mr. Dusek na umalis ng napakabilis. At baka may kinalaman ito sa pagsabog kahapon. Mukha siyang tahimik at nag-aalala at hindi sumasagot kahit kanino. Pinagmamasdan din siya ng gang's yacht, ngunit wala sa kanila ang makakapag-conclude. Sa kabilang panig, si Mr. Caden ay nasa opisina ng punong guro at sinabi niya sa kanya na sinabi ni Dushek na aalis siya sa sandaling siya ay ma-patch up at sa palagay niya ay nagpaplano siyang makakuha ng ganap na suportang medikal pagkatapos niyang bumalik. Nagpasalamat si Mr. Han sa kanyang pagkabukas palad kahapon dahil kung pinatay niya si Dushek at nakipagdigma kay Bigdo, ang bansang ito ay mahuhulog sa kawalan ng pag-asa. Sinabi ni Caden na hindi niya kailangang magpasalamat sa kanya dahil hindi siya nagtitimpi para sa kanya. Tinanong siya ni Mr. Han kung mananatili siya sa bansang ito mula ngayon, at tumugon siya. Dumating lang siya para makita si Jiwoo. Ngumiti si Mr. Han at sinabing maganda sana na may isang kasing lakas niya doon, at tinanong siya ni Caden kung talagang ibig niyang sabihin na marahil ay nakiusap siya sa kanya na umalis pagkaraan ng ilang sandali, at binago ni Mr. Han ang paksa at tinanong kung si Jiwoo aalis na kasama siya. Sumagot si Caden na mananatili si Jiwoo kung saan kailangan niya dahil ang pagsama sa kanya ay magiging lubhang mapanganib para sa kanya. Sinabi ni Mr. Han na makikinabang ang kanilang bansa kung may talento habang nananatili si Jiwoo. Sinabi ni Caden na siya ay nagretiro na, ngunit ang tanging iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang bansa. Tinanong niya siya kung bakit siya nagretiro. Sagot ni Mr. Han na magre-retiro siya dahil sa kanya. At minsan naisip niyang exaggerated ang lahat ng kwento tungkol sa kanya. Ngunit laking gulat niya matapos niyang masaksihan ang kaya niyang gawin noon, ibinaba niya ang lahat ng kailangan niya para lumakas nang makita niya kung gaano siya magiging matatag ng walang kaakibat o mahusay na binalak na pagsasanay at suporta. Nakatitig lang si Caden sa paliwanag niya at hindi umiimik. Tiniyak sa kanya ni Mr. Han na personal niyang aalagaan si Jiwoo kapag wala siya dahil malaki ang utang niya sa kanya. Sa kabilang banda, pumunta sina Soban at Jasuk upang makita si Jiwoo at sinabi sa kanila ng mga guro na tila nasugatan siya dahil gumuho ang gusali sa kanya. Iniisip ni Jiwoo na yun ang dahilan kung bakit sila sumama. At hindi naniniwala si Jasuk dito at sinabing gumuho ang Jim dahil sa nagising na kapangyarihan ng isang tao. At saka, alam nilang nakatakas na sana si Jiwoo sa gumuhong gusali nang wala sa oras dahil sa sobrang bilis nito. Tanong niya sa iba, pangwakas, dahil nakita nila ang kakaibang power kahapon. At si Saban ay nasaksihan din daw pagyanig ng buong isla. At ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagbibigay sa kanya ng panginginig. Gayunpaman, batid nilang may tinatakpan ang mga guro kaya hindi na niya kailangang magpaliwanag sa kanila. Sinabi ni Saban na wala silang ideya kung ano ang nangyari, ngunit ayaw nilang malagay siya sa gulo para lang malaman yon. At nagpasalamat lang si Jiwoo sa kanya. Sinabi ni Jasuk na walang dapat ipagpasalamat sa kanila. Ipinapalam din nila sa kanila na magtatapos na sila ngayong semestre ng akademya. May mga 2 linggo pa sila, pero dahil gumuho ang Jim, maaga na lang nilang tatapusin ang semester na ito. Pagkatapos ay iniwan nila siya at hiniling na magpahinga at makikita nila siya sa bukas. Nung umalis na sila, tinanong siya ni Woon kung naging maayos ba ang lahat sa pagitan niya at ng lolo ni Sachin, at sumagot siya, oo. Sa palagay niya ay napapansin ng bawat isa ang nangyari nang lumabas silang lahat sa kanyang silid. Sinabi ni Mr. Caden na haharapin niya ang lahat ngunit nagtataka kung paano gagana ang mga bagay. Sa kabilang banda, iniisip ni Mr. Dusek si Caden habang nasa barko, iniisip na hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas siya. Akala niya overrated siya, tsaka hindi naman siya masasaktan ng ganito kung ipagtatanggol lang niya ang sarili niya sa oras. Sa palagay niya ay makukuha niya siya at ang kanyang apprentice para dito. At inutusan ng kanyang mga tauhan na ibigay ang impormasyon ni Caden sa bawat isa. Sigurado siyang maraming okan ang matutuwa na marinig ang kinaroroonan ni Cadence. Lalo na ang mga may hinanakit sa kanya. Ngumisi siya at inutusan ng kanyang mga tauhan na sabihin din sa kanila ang tungkol sa kanyang apprentice. Pagkatapos ay guguluhin muna nila si Jiwoo o ay hostage siya para guluhin si Caden. Ipinahayag niya na napahiya si Bitdo ng isang solong tao at hindi nila siya basta-basta mapapabayaan at kailangan nilang bayaran siya. Bigla silang nagulat nang makita si Caden doon at sinabi niya na natutunan niya mula sa karanasan na ang mga taong tulad niya ay hindi nagbabago. Hiniling sa kanya ni Mr. Dushek na maghintay na nagsasabing hindi kailangang maguluhan
ngunit sinabi ni Cadence na hindi lahat ay maaaring magsalita ng parehong wika. Maliwanag, hindi siya ang taong makikinig sa kanila, at inutusan ni Mr. Dushek ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Sa sandaling ito, pumutok sila ng isang pag-atake sa kanya, ngunit ang pag-atake ay nagiging isang globo ng enerhiya. At iniisip ni Mr. Dushek kung makukuha nila siya. Gayunpaman, nabigla silang makita na ang Cadence ay nananatiling hindi nasaktan at ginagamit niya ang kanyang elektrikal na enerhiya upang salakayin sila. Ang kanyang pagsabog ng pag-atake ay nagiging isang putok. At silang lahat ay nalunod sa dagat kasama ng barko. Nakatayo si Cadence sa isang bato at pinapanood silang nalunod sa dagat. Kinabukasan ay ipinaalam kay Hayek na ang iba pang mga guro ay kasalukuyang nawawala si Mr. Desak, at nagulat sila na umalis siya papuntang Bigdo pagkatapos ma-patch up. Sinabi ni Hayek na narinig lang niya yon mula kay Bigdo. Hindi pa siya nakakabalik o nakikipag-ugnayan sa kanila. Iniisip nila na maaaring mayroon siyang personal na negosyo na dapat asikasuhin, at kilala siya sa paglalakbay sa isang kapritsyuhan, kahit nasa iba pang miyembro ng Bigdo. Sinabi ni Hayek na maaaring tama sila. Isa pa, marami siyang pinagdaanan sa academy. Hiniling niya sa kanila na ipagdasal ang kanyang ligtas na pagbabalik at naging tahimik sandali. Pagkatapos nito, pupunta sila upang makita ang kanilang mga mag-aaral at makikita sila mamaya bago umalis sa akademya. Pagkatapos noon, biglang naalala ng isang guro na mayroon silang ibang trabaho doon at dapat ay panatilihin ng Shinwa at ang Union na bantayan. Ngunit sa halip ay pinapasok nila si Hayek na kontrolin at pamunuan ng lahat, at wala silang magagawa sa ganitong uri. Iniisip nilang lahat sila ay sira at kung paano nila ito dapat iulat sa kanilang punong tanggapan. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Mr. Jiang at Hayek ang lahat ng hindi kaakibat na mga mag-aaral at sinabing marahil ay narinig na nila ang balita na tapos na ang semestre ng academy. Ang mga estudyante ay tila bigo, ngunit hiniling ni Mr. Jiang sa kanila na manatiling positibo. Ang akademya ay muling aayos at ang kanilang pag-aaral ay mapapabuti ng husto sa kanilang pagbabalik para sa susunod na semestre. Pinayuhan niya silang sanayin at pahusayin ang kanilang mga kapangyarihan saan man sila naroroon, at inaasahan niya ang pinakamahusay sa kanilang lahat at makikita silang lahat sa susunod na semestre. Sa tingin niya ito ay isang maikling semestre, ngunit nagawa nila ng maayos. Salamat sa hindi inaasahang pangyayari. Ang mga hindi kaakibat na mag-aaral ay ituturing na ngayon bilang pantay-pantay ng mga kaanib. Tinawagan siya ng lahat ng mga estudyante at nagpasalamat sa pagtuturo sa kanila, at maswerte silang naging instructor nila. Tinanong siya ni Jihai kung tuturuan niya sila sa susunod na semestre. Natutuwa sila kapag sinabi ni Mr. Jiang na tiyak na tuturuan niya sila ni Hayek at pinagmamasdan lang sila ni Mr. Park mula sa malayo. Pagkatapos noon, sinabihan sila ni Jihai na gagawa siya ng group chat at nalungkot si Jiwoo na sa wakas ay naging magkaibigan na sila, ngunit oras na para bumalik sila. Samantala, lumitaw si Gangshak doon at tinawag si Jiwoo mula sa likuran. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Gangshak Choi ng Biko, at tinanong niya siya kung babalik siya para sa susunod na semestre. Nadismaya siya dahil hindi na siya nakipag-spar sa kanya. Mukhang nagulat si Jiwoo, at sinabi ni Ganggok na wala siyang laban sa kanya at gusto lang niyang labanan siya pagkatapos niyang panuorin siyang lumaban kay Sakhan. At dahil nakikisali din siya sa close combat tulad niya, nagpaalam siyang aalis at umasa para magkaspar sila sa susunod na pagkikita nila, at ngumiti lang si Jiwoo sa kanya. Pinagmamasdan sila ni Mr. King mula sa malayo at umaasa na hindi sila mag-aaway dahil magiging komplikado ang mga bagay kahit sino pa ang manalo. Umaasa si Jiwoo na malapit nang magsimula ang susunod na semestre kapag nakita niya si Kaden kasama si Mr. Han at sinugod siya. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya doon, at sumagot siya na gusto niyang magpaalam bago siya umalis. Nagulat si Jiwoo na aalis siya, at sinabi sa kanya ni Kaden na oras na para bumalik siya. Naluluha ang kanyang mga mata sa pag-aakalang iiwan siya ni Kaden, at hiniling ni Kaden sa kanya na huwag masyadong malungkot dahil bibisitahin siya nito mamaya. Sinabi ni Jiwoo na gusto niyang sumama sa kanya, ngunit tumugon si Kaden na hindi siya makakasama sa kanya. Hinihiling niya sa kanya na panatilihin ang lahat ng itinuro niya sa kanya sa isip at pagsasanay, at siya ay darating upang suriin siya. Malungkot si Jiwoo na aalis na talaga siya at nagtataka kung kailan niya ulit siya makikita. At pagkatapos ay iniwan siya ni Kaden doon at nagpaalam ng iangat ni Jiwoo ang kanyang ulo, si Kaden ay nawala mula doon at naiwan na lamang kasama si Mr. Han. Sa tingin ni Jiwoo, siya ang may kasalanan kung bakit kailangan niyang umalis bago siya tuluyang gumaling,
at nagpakita siya para tulungan siya. Nagsisimula siyang umiyak, at sinabi ni Mr. Han na iniwan niya siya para protektahan siya. Sinabi niya na hindi kontrabida si Kayden, ngunit dahil sa kanyang kalupitan, marami siyang kaaway. Kabilang sa kanila ang mga taong may kapangyarihan at impluwensya na kahit si Kayden ay nahihirapang harapin. Kung sasamahan siya ni Jiwoo sa ganoong oras, baka malagay sa linya ang buhay niya sa buhay ni Kayden dahil apprentice niya ito. Inihayag niya na hinahamon at tinatalo ni Kayden ang mga kalaban para lamang maghanap ng kapangyarihan nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang kayamanan at reputasyon. At ito ay kung paano siya naging isa sa mga pinakamahusay na nagising sa mundo. Hindi mabilang na mga tao ang gustong kunin ang kanyang kapangyarihan o matuto mula sa kanya habang siya ay lumakas. Sigurado siyang marami sa mga tagasunod ni Kayden ang handang maging alipin niya para maging apprentice niya. Ngunit hindi kailanman tinatanggap ni Kayden ang sinuman. Sinabi niya kay Jiwoo na siya ang kanyang nag-iisang apprentice, at ito ang dahilan kung bakit siya nagpakita upang tulungan siya. Iniisip ni Jiwoo na itataya niya ang sarili niyang buhay sa tuwing susubukan ni Mr. Kayden na tulungan siya. Siya ay nangako sa sarili na hindi niya siya pababayaan at lalakas siya sa oras na bumalik si Mr. Kayden kaya hindi na niya kailangan pang mag-alala sa kanya. Ipinagmamalaki niyang hihilingin sa kanya na isama siya. Ngunit hindi nagtagal ay nabigla siya nang makita si Kayden na natutulog sa kanyang silid sa anyo ng pusa. Nagsisimula siyang umiyak at sinabing akala niya ay umalis na talaga siya. Sagot niya, naubos niya ang sobrang lakas at hindi na siya makakapunta ngayon. Sinabi ni Jiwoo na sinabi niya sa kanya kanina na kailangan niyang pumunta at sinagot niya ito ay para lamang lokohin si Mr. Han, dahil wala siyang ideya kung gaano siya kapursigido. Muli siyang humilik at sinabing matutulog na siya. Siya ay pagod sa paggamit ng kanyang kapangyarihan nang hindi umiidlip. Pagkatapos nito, bumalik sila sa kanilang mga tahanan, at binati ni Jiwoo ang lahat ng kanyang pusa na tila namimiss sila. Lahat sila ay masayang tumalon sa kanila, habang tinatapik din ng kulay abong pusa si Kayden at nakatingin sa kanya habang nakangiti. Kinaumagahan, pupunta si Jiwoo sa kanyang paaralan nang marinig niyang nagsasalita si Kayden habang natutulog na siya ang dakilang casein nitrate. Tumawa si Jiwoo at lumabas ng bahay. Marami siyang natatanggap na text mula sa kanyang mga kaibigan na ayaw nilang pumasok sa paaralan at mas masaya sa akademya kaysa ngayon. Nag-text sa kanila si Jiwoo na lumabas siya para pakainin ang mga pasang gala bago pumasok sa paaralan, at nagulat sila na pinapakain pa niya ang mga ito. Nakita ni Jiwoo si Won sa daan, at pinapakain din niya ang ligaw na pusa. Tumatawag siya at nagtatanong kung lumabas siya ng maaga para pakainin ang mga pusa. Magaling silang lahat, at nagpasalamat si Jiwoo sa Shinhwa dahil inaalagaan nilang mabuti ang lahat ng mga ligaw na pusa at lahat ay malusog. Natutuwa siya na naging maayos ang kanilang kalagayan dahil nag-aalala siyang baka magutom sila nang wala sila. Samantala, lumitaw si Jisuk doon at nagtanong kung nahuhumaling sila sa pagpapakain sa mga pusa. Kababalik lang daw nila mula sa academy at bumalik na sa pagpapakain ng mga pusa. Nagulat sila nang kumuha din siya ng pagkain ng pusa mula sa kanyang bag at sinimulang pakainin ng mga pusa at pinagagalitan din sila, na sinasabing hindi nila alam kung kailan sila titigil. Bigla niyang napagmasdan ng isang matabang pusa. Sa mga ito ay iniisip na siya ay mukhang tama at hinihiling sa kanya na kumain ng higit pa at lumaki, at maaari siyang maging kanyang ikasyam na nagising na kandidato. Tinawag siya ni Jiwoo at sinabing marami pa siyang dalang merienda. Habang siya ay bumubulalas, ang mga ito ay ilang mga tira. Naalala niya ang stock na dinala niya para sa merienda ng pusa. At gayunpaman ay iniisip na wala siyang sapat upang mapataba ang mga pusa. Pagkatapos ay lumayo siya at hiniling sa kanila na lumipat sa susunod na lugar, kung saan maaaring naroroon ang mga ligaw na pusa. Sa kabila, isang estudyante ang nambubuli at binubugbog ang ilang mga estudyante at sinabing ganoon sila sa pagkolekta ng pera. At nabiguin silang mahanap si Jisuk sa pagtatapos ng kanilang break. May mga chismis na hindi na nakikipag-hangout si Jisuk sa mga natalo na ito. At sa tingin niya ay hindi yun chismis. Kung tutuusin, iniisip nila kung hindi dahil kay Shachia, baka mabugbog pa nila siya hanggang ngayon. Tinawag niya si Shachia at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin sa mga batang ito. Si Shachia ay isang lalaki na lumitaw sa kung saan, pinabagsak ang lahat ng mga thug sa kapitbahayan at naging pinuno. Nakarinig sila ng 10 lalaki na umatake sa kanya ng sabay-sabay, ngunit hindi man lang siya mabuhatan ng daliri. Inutusan ni Sokyel ang kanyang lalaki na palayain sila,
at hiniling niya sa kanila na pumunta at tingnan kung dumating si Gisok sa paaralan ngayon at ipaalam sa kanila. Pagkatapos noon, nagtawanan sila at sinabing baka nagtago si Gisok matapos marinig ang buong lakas ni Chashia. At umikot ang mga salita. Hinahabol siya nito. Pinipisil niya ang bola sa kanyang mga kamay habang iniisip si Hesuki. Sa kabilang banda, lahat ng mga estudyante sa paaralan ay nagtanong sa isa't isa tungkol sa kanilang bakasyon. Ang ilang mga batang babae ay nag-uusap sa isa't isa, at ang isa sa kanila ay nagsabi na siya ay nagkaroon ng ilang mga blind date sa break, ngunit lahat sila ay isang kalamidad. Sabi ng isa, akala niya may boyfriend siya at tinanong siya kung kailan siya nakipaghiwalay. Bulalas nila, walang mga disenteng lalaki sa kanilang klase, at ang isa ay nagsasabing wala sa kanilang buong paaralan. Ang isa sa kanila ay nagtanong tungkol kay Woon at sinabing siya ay mukhang gwapo. At siya ay tumugon na siya ay maganda, ngunit masyadong tahimik at madilim. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa Jiwoo at sumagot siya na siya ay mataas, kayumanggi, at walang pagpapahalaga sa sarili. Biglang pumasok si Jiwoo at Woon sa klase at laking gulat nila nang makita sila. Siya ay nagsasalita tungkol sa mga pusa at sinabi na dapat silang magdala ng mas maraming merienda mula ngayon. Nagulat ang mga babae nang makita si Jiwoo at nagtataka kung ganoon ba siya kaguwapo. At parang ibang tao siya. Iniisip niya kung siya ba talaga ang Jiwoo na dati ay malungkot at mas tahimik at nag-iisip na tratuhin siya ng mas mabuti. Simula sa araw, gayunpaman, mas nagulat sila nang biglang naroon si Soban at nagtataka kung sino siya. At mukhang nakakaangat siya dahil sa kanyang uniform ay mula sa G1, na pangbabae na paaralan sa high school. Tinawag siya ni Jiwoo at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa doon, at tinanong niya sila kung bakit sila nabigla nang makita siya doon. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang ginagawa niya sa kanilang paaralan, at dapat siyang pumunta sa kanyang paaralan. Nagulat ang mga babae at nagtataka kung kaibigan ba siya ni Jiwoo at tinanong niya ito kung paano siya nakalabas ng paaralan para pumunta doon. Naramdaman ni Soban ang mga batang babae na nakatingin sa kanila at nagtatanong kung ano ang kanilang tinitingnan, ngunit ibinaling nila ang kanilang mga mukha. Hiniling ni Jiwoo sa kanya na magmadali at bumalik sa kanyang paaralan, at ang kanilang guro ay pupunta na doon, at siya ay maaaring magkaproblema. Nakangiti si Soban at sinabing bata lang siya para mag-alala tungkol sa kanya. Samantala, pumasok ang guro sa klase. Tinatanong niya kung siya nga. Biglang sinabi sa kanya na papasok siya sa kanilang paaralan saglit, at sumagot siya na marami siyang narinig tungkol sa kanyang mahusay na trabaho at gusto siyang turuan. Nagulat si Jiwoo sa narinig, at sinabi ng guro na hindi niya alam kung paano niya ito ginawa, ngunit siya ay kinakabahan na magturo sa nangungunang estudyante ng Jin, All-Girls High School. Lahat ng mga estudyante, kasama si Jiwoo, ay nabigla nang marinig na siya ang pinakamataas sa elite na paaralang iyon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jesok at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. At sagot niya na gusto rin niyang matuto sa kanya. Magalang siyang tinawag ng guro at pinaalis siya sa kanilang klase. Samantala tahimik na natutulog si Kaden sa kanyang silid, at ang iba pang mga pusa ay tumatalon. Sa kanya, tila nagugutom sila. Kaya't bumangon siya at nagbubuhos ng pagkain para sa kanila. Binibigyan din niya ng pagkain ang kulay abong pusa at pinapakain siya. Siya muli, natutulog at iniisip na palagi siyang pagod, marahil dahil naubos niya ang sobrang lakas ng sabay-sabay. Sa kabilang banda, ipinaalam kay Chashio na si Jisuk ay nasa paaralan ngayon, at siya ay wala sa grid sa buong break. Gayunpaman, dumating siya sa paaralan. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na pumunta at sa wakas ay mabubugbog siya ngayon. Bulalas ng isa sa kanila na hindi niya maisip na matatalo si Jisuk sa isang laban. Pero sigurado siyang hindi siya kalaban ni Xiaokju. Sa tingin nila ay halimaw lang si Sicho at nakikita nilang dinudurog niya ang isang billiard ball at hindi man lang propesyonal. Magagawa yun ng mga MMA fighter. Alam ng bawat isa na ang dagat ay aktwal na nakipaglaban at nanalo laban sa 10 tao. Ngunit hindi lang yun ang 10 taong patuloy na pumalo sa kanya. Pero tumayo siya at kinuha lahat ng suntok nila na parang wala lang. Nabundol pa siya ng truck habang hinahabol ang isa at lumipad sa ere. Ngunit muli siyang bumangon ng buhay at maayos. Masaya sila na walang makakatalo sa ganoong tao at tapos na si Gisok para sa kanila. Ang isa sa kanila ay nag-aalala sa kanya at nagtatanong kung magiging okay ba siya. Ngunit siya ay tumugon na ito ay wala sa kanilang negosyo. At kung hindi sila pinagtaksilan ni Jesok, hindi sana sila dumaan sa lahat ng kahihiyan na yon. Sa tingin nila, mag-aaway pa rin ang dalawa.
Kaya lang ito nangyayari ng mas maaga kaysa sa inaasahan. At wala silang ginawang masama. Tsaka hindi na nila ito kaibigan kaya wala na silang pakialam sa kanya, buhay man siya o hindi. Sa kabila, pumunta si Chaksha sa labas ng paaralan kung saan lumabas silang lahat. Pinagtatawanan nito ni Saban at tinanong kung ano yun kanina at kung bakit hindi siya nagsasalita ng anumang bagay na pinagtatawanan niya at inaani ang kanyang mga ekspresyon kapag sinabi niya sa guro na gusto niyang matuto mula sa kanya. Siya pagkatapos ay tumawa ng malakas at sinabi na siya ay dapat na napahiya sa pagpapalayas sa kanyang mga drama. At kung siya ay siya, nais niyang lamunin siya ng lupa. Isang batang lalaki ang nagkukwento tungkol kay Shachia kay Jizek at sinabing talagang pumasok siya sa paaralan ngayon. Bulalas ni Saban, na hinuhusgahan mula sa kakulangan ng karaniwang pagbabalik, makikita niya na ikinahihiya niya ang kanyang sarili. Hiniling niya sa kanya na sabihin muli ni Shachia iyon at itinuturing siyang guro. Samantala, nakarating doon si Shakjo at hinarangan ang kanilang dinadaanan, at tila nagulat sila nang makita siya. Tinanggal niya ang kanyang hoodie at sinabing Shakiel ang pangalan niya, at sigurado siyang narinig na niya ito noon pa. Bulalas niya, hinanap niya siya sa buong summer break, ngunit wala siya saan man. Sa bandang huli, nabangga nila ang isa't isa, at tinanong niya si Joss kung bakit siya umiiwas. Nagulat si Jisok sa kanya, at pinapante siya ni Xiao Qiu at simulan ang laban. Bigla siyang sinipa ni Jisok at pinadapa siya sa lupa. Habang ang kanyang mga allies ay nagulat dito, tinanong ni Jisok kung sino siya at naiinis siya ngayon. Ang kanyang mga kaalyado na lalaki ay tila natakot at nagbago ng kanilang landas. Tinanong siya ni Jiwo kung kilala niya siya, at sumagot siya na may kilala siyang batang katulad niya. Plano nilang kumain ng ramen sa lugar ni Jiwo at bumili ng merienda habang nasa daan. Tingnan ng mga kaibigan ni Shachia na pinapanood silang tahimik na umalis at takot na takot sila sa kanya. Sa kabilang panig sa sinabi ni Hayak kay Jiang na si Jiwo ay Cadence apprentice at ipinapalagay niya na may kinalaman ito sa kanya batay sa mga electrical attribute ni Cadence si Jiwo, na hindi nila alam kung nasaan siya. Inaakala na hindi niya inaasahan na sila ay nasa isang mentor-apprentice relationship. Ayon kay Kaden, ito ay nangyari kamakailan lamang. Samantala, isang lalaki ang nagpaalam sa kanila na si Mr. Suman Kang mula sa Bicto ay naroroon upang makita sila. Pagkaraan ng ilang oras ay nasa kanilang opisina siya at nakaupo sa isa't isa. Sa palagay niya ay ipinagmamalaki pa rin si Jiang gaya ng dati, at tiyak na karapat-dapat siyang magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Nakikita niya kung bakit siya hinahabol ng lahat ng mga batang nagising. Siya lang ang magandang chairwoman ng dakilang Chinoa. Si Hayak ang nagsimula ng pag-uusap at tinanong siya kung ano ang nagdala sa kanya dito. At sagot niya na may hihingin siyang pabor kay Shinwa. At gusto niyang hanapin ang kanilang distrito para hanapin ang kanyang ama dahil nakita na nila ang kanyang mga bakas sa malapit. Tinanong siya ni Jiang kung ang ibig niyang sabihin ay nandoon si Mr. Dushek, at sumagot siya na madalas siyang naglalakbay sa isang kapritsyo. Pero bilang anak niya, hindi niya maiwasang mag-alala. Pagkaraan ng ilang oras, nakatayo siya sa gilid ng isang gusali. Pag may lumapit sa kanya na lalaki, tinanong niya siya kung may nakita siyang bakas ng kanyang ama, at sumagot siya na ang nahanap lang nila ay umalis siya sa akademya. Sinabi ni Mr. Summons na gumawa siya ng dahilan para hanapin ang kanyang ama at hiniling sa kanya na siguraduhing hindi sila maabyute ni Shinwa. Naghahanap sila ng iba at sinabi sa kanya na siya si Herald. Kara-rating lang nila at hindi niya sila nilagyan ng buntot baka sakaling mapansin nila. Kaya hindi niya malaman kung saan sila patungo. Ngumiti si Mr. Suman at sinabing malamang na hinahanap nila ang lugar na ito o malapit sa Union. Nagtataka siya kung bakit nagpadala sila ng isa pang tauhan sa ibabaw ng magkapatid na Klein, ngunit ngayon ay nakita niyang hanapin si Dr. Delin, ang propesor. Kasabay nito, nasa isang lugar si Chashia at ang kanyang mga kaibigan at nabigla siya sa nangyari sa kanya. Nagtataka siya kung paano siya mapatambo ng isang tuhod sa tiyan. Sa palagay niya ay ayos na siya, kahit na matapos siyang itago ng isang kotse. Pero hindi niya ito matatanggap, at inaaway niya ulit siya. Biglang may nakita silang biglang naglalakad doon at nakilala siya bilang kaibigan ni Jisok. Tinawag siyang girlfriend ni Jisok na tawag niya rito, ngunit tumalikod siya at buong lakas siyang sinipa. Inihagis niya siya sa hagdan at nawalan siya ng malay. Nagalit siya dahil tinawag siyang girlfriend ni Jisok. Pagkatapos nito, siya ay tila galit na galit at nabasag ang maraming bato. Si Mr. Suman ay pinagmamasdan sila mula sa malayo at nagtataka kung siya ay isang nagising. Iniisip ng lahat ni Shach na siya ay malakas,
ngunit ang dalawang batang yun ay nagpatamba sa kanya. Lumapit sa kanya si Mr. Suman at tinanong kung ano ang ginagawa niya at nakuha niya yun. Siya ay bata pa at kailangang magpakawala ng kaunti paminsan-minsan, ngunit hindi niya dapat gamitin ang kanyang kapangyarihan sa publiko ng ganito. Galit na sinabi ni Choco na hindi niya kailangan ng isang malambot na Duffy na nagsasabi sa kanya kung ano ang gagawin at humihiling sa kanya na umalis doon. Tinanong siya ni Mr. Suman kung saang grupo siya kaanib, at dahil nakita niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan doon, tinanong niya kung kabilang siya sa Shinwa. Hindi maintindihan ni Chuck at tinanong kung ano ang sinasabi niya. Tinanong siya ni Mr. Suman kung hindi niya alam na siya ay isang nagising, ngunit sinubukan siya ni Chashia na atakihin at hiniling na umalis doon. Hinarang din ni Mr. Suman ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang kapangyarihan, at hindi niya maigalaw ang kanyang braso. Bulalas ni Mr. Suman. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng hindi pa natuklasan, nagising na isa doon, at gusto niyang dalhin siya nito sa Bigdo, mula nung nahanap niya siya sa distrito ng Shinwa, na walang idudulot kundi gulo. Lahat ay sinubukang atakihin muli siya ni Shako, ngunit ginamit niya ang kanyang nagising na kapangyarihan para lumipad siya sa hangin. Hiniling sa kanya ni Mr. Suman na huwag mag-abala at manatiling tahimik, at maaaring malakas siya sa mga regular na tao, ngunit sa mga nagising. Hindi naman siya ganoon ka-espesyal. Si Shako ay lumulutang sa hangin at siya ay nagtataka kung ano ang mga nagising na sinasabi niya. Tumawag si Mr. Suman kay Hayek at sinabing nakakita siya ng isang nagising sa kanyang distrito. At tila hindi niya namalaya na siya ay isang gising na. Tinanong siya ni In Hayek kung nasaan sila, at sinabi nilang maabot nila siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Jiang na iniulat lamang ni Mr. Suman King na nakatagpo siya ng isang nagising na hindi alam ang kanyang kapangyarihan sa kanilang distrito. Sinabi ni Ji-young na ibang-iba si Mr. Suman, ay iba sa pinuno ng Bigdo, si Mr. Sapo Kang. Kaya medyo mahirap malaman kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya na ang ibang mga miyembro ng Bigdo ay dadalhin ang bagong natagpo ang nagising na kasama nila, na sinasabi na may karapatan silang gawin ito bilang mga nakakita sa kanila. Sinabi ni Mr. Hayek na iba siya sa kanyang kapatid na si Mr. Super King. At narinig niya na ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagtulong sa kanyang kapatid na pamahalaan ang Bigdo. Samantala, nakatanggap siya ng text message mula kay Jesok na nagpaalam sa kanya na matutulog siya sa lugar ni Jiwoo. Sinabi ni Hayek na malaki ang ipinagbago ni Jesok mula nang makilala niya si Jiwoo, at naalala niya ang panahon noong bata pa sila. Tinanong niya siya kung bakit patuloy siyang nakikipag-away sa ibang mga bata, at sumagot siya na patuloy nilang sinisikap na awayin siya. Sinabi nila na maaari siyang maging pinuno ng Shinhwa, hindi siya, at tutulungan nila siyang maging isa. Sinabi niya sa kanya na ang bawat lumalapit sa kanya ay pare-pareho, at gusto nilang ipaglaban siya nito o inaasahan ng isang bagay mula sa kanya. Nalungkot siya at sinabing iba sana kung nabubuhay pa sina nanay at tatay at hindi na niya kailangang pangunahan ng Shinhwa at hindi gaanong interesado ang mga tao sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dadalo siya sa mga pulong mula ngayon dahil may asar siya sa mga taong yun. Hiniling din niya sa kanya na huwag tumigil sa pagiging chairwoman at siya ay tahimik. Humihingi siya ng tawad sa kanya dahil hindi rin niya ito ginusto. Isang araw, lumapit siya sa kanya at tinanong kung maaari niyang makuha ang kanyang allowance. Kailangan daw niya ng pera para makasama ang kanyang mga kaibigan, at nagulat na lang siya sa pagtawag ni Hayek sa kanya ngayon at tinanong kung may mali, at sumagot siya na dapat siyang dumaan sa isang lugar. Sa kabilang banda, biglang sinabi ni Subbin sa kanya na nakasalubong niya ang kakaibang lalaki na iyon habang pauwi, at bigla niya itong tinawag na girlfriend. Nagalit din si Jesok dito at sinabing naglakas loob siyang tawagan siya ng kanyang kasintahan at tinanong siya kung hinayaan niya lang siya ng ganoon. Biglang ngumiti at sinabing binayaran niya siya para sa kanyang mga salita, at sinabi niya na dapat ay pinatuktok niya siya sa tindahan ni kamatayan. Samantala, tinawagan sila ni Won at sinabing hindi siya nagkakamali dahil girlfriend niya ito na may espasyo sa pagitan. Pareho silang nakatitig sa kanya at hinihiling na huwag makipaglaro sa kanila. Biglang may kumatok sa kanilang pintuan, at sinabi sa kanila ni Jiwoo na si Ji-young yun. Nagtataka sila kung bakit siya dumaan sa bahay niya ng ganitong oras habang sinusubukang matulog ni Kaden at naisip niyang napakaingay ng mga batang ito, nagdala siya ng maraming merienda para sa kanila, at tinanong siya ni Jesok kung bakit siya naroon, at sumagot siya na siya ay sa lugar. Nagpasalamat si Jiwoo para sa merienda at sinabing ito ay magiging mabuti para sa ilang araw. Sa palagay niya ay makakakuha siya ng higit pa kung hindi sila sapat sa susunod.
Pagkatapos nun, natahimik sila at sinabi ni Ji-young na aalis na siya. Tinawag siya ni Ji-woo mula sa likuran at hiniling na maghintay. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kabilang panig at humingi ng paumanhin sa hindi pagsasabi sa kanila tungkol kay Mr. Caden at pagsisinungaling sa kanya. Nahihiya siyang binaygo niya ang mga ito gayong naging mabuti sila ni Mr. Haek sa kanya. Naiintindihan siya ni Gyeong at sinabing kailangan niyang mag-ingat at naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon. Bukod dito, pinangasiwaan niya ng maayos ang sitwasyon at ang pag-iral ni Caden ay maaaring mapanganib para sa kanya. Gayunpaman, pinatahimik niya ang kanyang isip at ngayon ay alam na niyang may tatago niya sa iba ang gayong mahalagang bagay. Natahimik si Ji-woo dito at sinabi niyang pumunta talaga siya para pasalamatan siya. Tinanong ni Ji-woo kung ano ang pinasasalamatan niya at sumagot siya na hindi pa niya narinig si Jae-suk na nakikipag-usap sa sinuman ng kanyang kaibigan dati. Nakita rin niya itong ngumiti sa unang pagkakataon mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Nagulat si Ji-woo nang malaman yon. At sinabi ni Ji-young na lahat ito ay salamat sa kanya. Samantala, sinusubukan ni na Jae-suk at Subon na makinig sa kanilang pag-uusap na may masasamang ngiti sa kanilang mga mukha. Ipinadala ng Subon ang mobile message ni Ji-woo kay Aisel na sinasabing namimiss niya siya. Sa kabilang banda, sa Union, ipinaalam ni Mr. Park na ang propesor, si Dr. Delin, ay nakatakas at nasugatan ng marami sa kanyang mga tauhan. Hiniling niya sa kanila na huwag sabihin kay Woon ang tungkol dito hanggang sa malaman nila ang lahat. Kinabukasan, nang lumabas si Woon sa kanyang tahanan, nandoon na si Mr. Park at pinakiusapan siyang sumama sa kanya at ipapasakay niya ito. Tinanggihan siya ni Woon na nagsasabi na siya ay humihinto dito at doon upang pakainin ang mga ligaw na pusa habang papunta sa paaralan. Tinanong siya ni Mr. Park kung bakit hindi siya tutuloy sa lugar na inilaan ng Union at tumugon siya na mas gusto niya ang lugar na ito at mas komportable ito para sa kanya. Naglalakad na sila ngayon papunta sa school at naisip ni Mr. Park na parang hindi nakipag-ugnayan ang Professor kay Woon pagkatapos nitong tumakas. Nagtataka siya kung bakit siya nakatakas in the first place dahil siya ang gumawa ng deal para makipagtulungan sa Union. Para sa kapakanan ni Woon, natitiyak niyang mas alam ng propesor kaysa kanino man na malilito ito sa gulo. Tinanong siya ni Woon kung ano ang nagdala sa kanya doon at sumagot siya na nasa lugar lang siya at gusto siyang kamustahin. Nagsimulang maglakad si Woolen at naalala ni Mr. Park ang huling gabi nang ipaalam sa kanya na nakatakas din ang magkapatid na Klein kasama ang doktor na si Delin. Sinabi sa kanya ng kanyang sekretarya na pinipilit sila ng direktor ng higher ups na ikulong ang apprentice ng propesor. Sinabi ni Mr. Park na ang panliligaw ay bata lamang at hiniling sa kanya na lagyan na lang siya ng buntot. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na ang mga nakatataas ay hindi matutuwa tungkol doon, at ang mga bagay ay magiging mas komplikado kung mawawalan sila ng apprentice ng propesor pati na rin siya. Wala silang kahit isang clue. Sino sa kanyang kinaroroonan? Samantala, binati siya ni Subon, Ji-woo at Ji-suk. Habang sila ay nasa daan tinawag nila siyang instructor, at naaalala niya. Kung minsan ay ganoon din ang tawag nila sa kanya sa academy. Tinanong siya ni Subon kung ano ang nagdadala sa kanya doon kaya madaling araw, sinagot ni Mr. Park na nasa lugar siya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi niya sa kanya na siya ay pumapasok sa kanilang paaralan para sa isang sandali, habang si Ji-suk ay pinapakain ng mga pusa at sinabi siya ay nagdadala ng pinakamahusay na pagkain para sa kanila. Pinahahalagahan siya ni Subon at sinabing siya ay nagiging isang tunay na pasusuhin para sa pusa. Iniwan sila ni Mr. Park na nagsasabing maayos silang lahat at tapos na ang kanyang negosyo doon. Pagkatapos ay tinawag niya ang isa at hiniling sa kanya na italaga ang kanilang mga ahente kay Woon para sa proteksyon, ngunit para sa pagsubaybay. Sinubukan ng lalaki na sabihin sa kanya na ang mga nakatataas ay labis na hindi nasisiyahan dito. At tumugon siya na mananagot siya kung magkamali. Sa kabilang banda, nakarating si Aisel sa labas ng paaralan ni Ji-woo at hinihintay siyang lumabas. Nabigla siya sa text nito kagabi at iniisip kung ano ang isasagot nito sa kanya. Iniisip niya na maaaring galit ito sa kanya dahil nakaligtaan niyang basahin ang mensahe. Samantala, lumapit silang lahat sa kanya at nag-hello si Ji-woo habang si Subon at Ji-suk ay nakangisi. Nagulat si Aisel nang makita si Subon doon at naisip niya mula sa kanyang nalalaman na hindi sila pumapasok sa parehong paaralan. Tinanong siya ni Ji-woo kung ano ang nagdadala sa kanya doon at sumagot siya na nakatanggap siya ng mensahe kagabi na nagsasabing na-miss niya siya. Nagulat si Ji-woo dito at huminto si Subon at sinabing nag-message siya sa kanya na na-miss niya siya kahapon.
Naubusan ng baterya ang kanyang telepono, kaya ginamit niya ang kanyang telepono at laking gulat ni Aisel nang marinig ang mga bulalas ni Soben na ito. Nakakatuwang makita siya, at miss na miss niya ito. Nagulat si Aisel dito, habang si Soben naman ay nakangiti at sinasabing siya ang nakamiss sa kanya at hindi si Jiwoo, ngunit nagagalit siya tungkol dito. Inaabuso niya sila at sinabing sila ang pinakamasama at papatayin niya silang lahat. Pero pilit nilang inosente at ngumiti lang sa kanya. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo si Aisel palayo sa kanila at naisip ni Soben na gusto lang niyang gamitin ito bilang dahilan para hayaan siyang makilala muli si Jiwoo. Tumakbo din siya sa likod niya at sinundan sila ni Jisok habang tumatawa sila. Nakatayo lang doon sina Jiwoo at Won, nakakagulat, at tinanong niya siya kung pupunta siya sa kanyang lugar, ngunit tumugon siya na bibisita siya sa kanyang propesor. Sinabi ni Jiwoo na maaari siyang pumunta sa kanyang bahay kung may oras siya pagkatapos makipagkita sa kanya. Pagkatapos noon, kapag pumunta siya sa union, sinabi sa kanya ng isang ahente na hindi niya makikilala ang propesor at hindi niya alam ang dahilan kung bakit. Lumilitaw doon si Mr. Park at sinabing abala ang propesor at hindi available sa ngayon. Tinanong siya ni Won kung bakit hindi siya nakikita, at sinagot niya ito na magtatagal at makikipag-ugnayan siya sa kanya kapag available na ang propesor. Bumalik si Won at malungkot siyang nakita ni Mr. Park. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang koponan na nagpapalam sa kanya na natagpuan nila ang isang bakas ng propesor. Dalawang lalaki ang nag-uusap at papunta na ang direktor. Samantala, may lumitaw na kakaibang lalaki doon at nagtanong kung nahanap na nila siya. Itinutok nila ang kanilang mga baril sa kanya at napasigaw siya. Mukhang mas maayos ang pagkakaayos ng unyon sa bansang ito kaysa sa inaakala niya. Sinusubukan nilang hilahin ang gatilyo, ngunit hindi nila magawa. At bulalas niya na hindi sila dapat nagtuturo sa kanya ng ganoong mapanganib na mga armas. Ibinaling niya ang kanilang mga baril sa kanila, at ang kanilang mga braso ay tila wala sa kontrol. Pagkatapos nito, binaril nila ang kanilang mga sarili dahil sa kanyang nagising na kapangyarihan. Habang ang propesor ay lumapit sa kanya at sinabing hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ahente ng unyon, sinabi niya na walang pushover sa unyon, ngunit tumugon siya na hindi sila tugma para sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, dumating doon si Mr. Park at binigyan nila ang kanyang mga tauhan ng paunang lunas. Ipinaalam sa kanya ng kanyang mga tauhan na makakarating sila, ngunit magtatagal ng ilang oras bago sila magkamalay. Base sa kanilang mga sugat, inaakala nilang inatake sila ng propesor. Sa kabila, ipinaalam din kay Mr. Suman na ang magkapatid na Klein ay tumakas kasama ang doktor na si Delane at inatake ang union. Nagulat siya at sinabing nakarating na sila ng ganoon kalayo para iligtas ang magkapatid na Klein. Hiniling niya sa kanyang lalaki na hanapin sila at huwag ipaalam sa unyon na sila nga, bagaman biglang lumapit sa kanya si Shachia, at tinanong kung hindi siya maaaring sumali sa kanyang grupo. Sinabi niya na siya ay pinutol sa grupong Shinhwa. Kinuha rin niya siya, at sinabi nila sa kanya ito at iyon. Pero sakit lang ng ulo ang naidulot nito sa kanya, kaya gusto na lang niyang sumali sa grupo nila. Sinabi ni Mr. Sumans na hindi siya maaaring sumali sa anumang grupo ayon sa gusto niya. At kahit na kaya niya, pumunta pa rin siya sa Shinhwa. Maaaring hindi niya ito alam, ngunit si Shinhwa ang pinakamagandang grupo sa bansang ito. Sinabi ni Shakho na gusto niya siya at sinabi na niya kay Shinhwa na sasama siya sa kanya. Nagtatanong siya sa kanya at sinabi niyang pinahuhusay ng kanyang kakayahan ang tibay at lakas ng kanyang katawan. At sabi ni Mr. Summan kaya okay lang siya matapos mabangga ng kotse. Gayunpaman, nalilito siya kung bakit pinatalsik siya ng dalawang lalaki at nagtaka kung paano ito magiging posible. Samantala, at dumaan sa kanila sina Soben, Jisok, Won at Jiwoo, at itinuro niya sila at sinabi na ang masamang mukhang batang lalaki at ang babaeng nakaasul. Natambo nila siya sa isang galaw lang, at sinabi ni Mr. Sums na maniniwala siya sa kanya. Ngayon, ibinunyag niya na dalawa lang ang mga bagets na kasing lakas nila sa bansang ito. At laking gulat ni Shachia nang malaman na gising din sila. Sinabi niya na hindi niya alam ang tungkol sa iba pang dalawa, ngunit itinuro niya Gisok at Sobenley. Bukod dito, si Gisok ay kaanib sa Shinhwa, na dinala niya sa kanya, at napagtanto niya ngayon kung bakit siya napakalakas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na gusto niyang sumali sa kanyang grupo at ang Gisok na bahagi ng Shinhwa ay ginawa silang hindi gaanong nakakaakit. Tinanong siya ni Mr. Suman kung hiniling sa kanya ni Shinhwa na sumama sa kanila, at sinabi niyang pinipili pa rin niya ang kanyang grupo.
Sa kabaligtaran, malungkot si Soban dahil hindi pinapansin ni Aisel ang kanyang mga text mula pa kahapon at hindi man lang kinukuha ang kanyang telepono. Sabi ni Jisuk kung siya ang nasa lugar niya, hindi rin siya sisigat sa kanya. Pagkatapos nun, nagkatinginan sila at tumawa ng masama. Sinabi ni Won na kailangan niyang pumunta sa isang lugar kaya dapat na siyang umalis at hiniling sa kanya ni Soban na manatili ng ilang minuto bago siya pumunta. At kailangan niyang umalis kaagad. Ngunit hindi siya nakinig sa kanila at umalis sa pagsasabing magkikita sila bukas. Sinabi ni Jisuk na kailangan din niyang umalis ng maaga dahil sa sinabi ni Haek na magmadali siyang bumalik. Habang pinagmamasdan ni Jiwoo na si Won ay parang medyo down ngayon, iniisip niya kung may nangyari sa pagitan niya at ng kanyang propesor kahapon. Sa kabilang panig, iniisip ni Mr. Park na walang nasawi, kasama ang mga ahente na nagbabantay sa mga selda at magtapon ng ebidensya. Kung gayon mas mabuting patayin ang lahat. Iniisip niya na maaaring dahil sa ayaw niyang lumikha ng higit pang gulo para kay Won. Samantala, nakikita niya si Won na papalapit sa kanya, at tumalikod siya at sinabing kailangan niyang maghintay ng kaunti pa upang makita ang doktor na si Delin, at ipapaalam niya sa kanya kung kailan, kung tama, tatanungin siya ni Won kung ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kanya. At nagsisinungaling si Mr. Park na nagsasabing gusto niyang sabihin sa kanya na makikita niya siya pagkatapos niyang gawin ang trabaho. Tinanong siya ni Won kung may nangyari sa kanya at sinabing hindi ang propesor ang tipo na humiling sa iba na magpasa ng mensahe. Tinanong niya si Mr. Park kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hiniling niya sa kanya na bumalik sa bahay. Sinabi ni Won na may karapatan siyang malaman kung ano ang nangyari, at ipinaalam sa kanya ni Mr. Park na nakatakas siya kasama ang magkapatid na Klein. Nag-iimbestiga sila ngayon, at ipapaalam niya sa kanya kapag mayroon na silang karagdagang impormasyon. Sinabi niya kay Won na wala pa silang naiisip at hiniling sa kanya na mamuhay na parang walang nangyari. Babalik si Won nang bigla siyang makita si Soban at sinabing sasama sana siya rito kung gusto niyang pumunta doon. Hindi sumagot si Won at bumaba na. Gulat na gulat siyang tumayo roon at pumunta sa kanya. Nagulat siya na nakatakas ang kanyang propesor, na iniwan siya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Naalala niya ang panahon nung siya ay tumira sa Hope Orphanage. At sinabi ng isang lalaki sa isang tao tungkol sa kanya na ang isang bata ay mas matatag at mas mabilis kaysa sa sinumang may sapat na gulang. Mas mabilis din siyang gumaling kaysa sa iba. Dinala nila siya sa isang laboratorio at nag-eksperimento sa kanya. At narinig niya ang isang doktor na nagsasabi na siya ay isang mahalagang pagtuklas sa larangan ng medisina at kailangan nila siyang pag-aralan pa. Pinlano nilang panatilihin siyang kumpidensyal. At dahil ulila na siya, walang makakaalam sa kanya. Dinala nila siya sa ilalim ng pangangasiwa. At isang araw ang propesor ay lumapit sa kanya at nalaman na sila ay nag-eeksperimento sa isang maliit na bata. Tinanong niya si Won kung gusto niyang sumama sa kanya dahil wala siyang makukuha kundi sakit doon. Ipinakita rin ito sa kanya ang kanyang kapangyarihan at sinabing isa rin siyang nagising na tulad niya. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang sariling laboratorio at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang eksperimento. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang eksperimento ay maaaring magligtas ng milyon-milyong buhay kung matagumpay at gawing mas malusog ang mga tao. Isang araw sinabi niya sa kanya na naalala ni Won ang kanyang anak. At tinanong niya siya kung nasaan siya noong mga oras na yun. Ipinahayag niyang patay na ang kanyang anak na babae. At kung siya ay isang nagising na tulad nila, kung gayon ay nalampasan niya ang kanyang karamdaman. Kung nabubuhay siya, kaedad niya ito. Tinanong siya ng propesor kung gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang eksperimento, ngunit tumanggi siya sa pagsasabing naturuan na siya ng force control at kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan na sapat na para sa kanya. Tinanong siya ni Won kung bakit palagi niyang itinatago sa kanya ang kanyang trabaho, at sumagot siya na hindi na kailangan para sa kanya na tahakin ang parehong landas tulad ng ginagawa niya. Ayaw niyang pagdaanan niya ang lahat ng problema para maging takas siya sa buong buhay niya tulad niya. Sa kasalukuyan, lahat ng mga flashback ay dumadaan sa kanyang isipan at siya ay naglalakad na may luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, nasa bahay nila sina Jiwoo at Kaden. At sabi niya ito ang unang pagkakataon na sila ay mag-isa sa mahabang panahon. Sumagot si Jiwoo na mas maagang umalis sina Jasok at Soban kaysa sa inaasahan niya. Sinabi sa kanya ni Kaden na may mga nagising sa malapit mula pa kanina, at sa tingin niya ay galing sila sa Shinoa at nagkalat sila malapit sa bahay na ito. Mukhang pinuprotektahan siya ng mga ito. At the same time na informs ni Hayek si Jiyong na tingnan si Jasok kung nasa bahay. At tanggalin ang agent sa bahay ni Jiwoo.
Itinalaga rin ng Unyon ang kanilang mga ahente kay Won. Hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala, at ang magkapatid na Klein ay hindi namamalagi, ngunit sa pagkakaisa sa kanilang buntot, hindi sila magkakaroon ng oras upang gulo ang mga bata. Kahit na gawin nila, mayroon silang mga protocol na nakaset up upang tumugon kaagad. Tinanong siya ni Jiang kung isa sa mga kaibigan ni Jisoo, si Won, ay isang apprentice ng doktor na si Deline at natahimik sa kanyang sagot. Kasabay nito ang paglabas ni Kaden ng bahay at sa tingin niya ay tama siya, na ang enerhiyang nanggagaling sa kanila ay tiyak na kay Shinhwa. At sa paghusga mula sa kanilang posisyon at kanilang linya ng paningin, pinuprotektahan nila ang Jiwoo na hindi siya sinusubaybayan. Samantala, nakita nila si Kaden at sinabing pusa ito ni Jiwoo. Hindi karaniwan ang malaki at mataba na yon. Nagkomento sila sa kanyang katabaan at nagtataka kung paano ang isang pusa ay naging napakalaki at sinasabi na siya ay marahil ay tapos na bilang isang kuting. Umalis si Kaden sa pag-aakalang hindi na ito bago dahil iisa ang sinasabi ng bawat isa matapos siyang makita. Ang isa sa kanila ay nagsasabi na ang kanyang mataba ay gumagalaw sa tuwing siya ay humahakbang at si Kaden ay nagagalit dito at iniisip kung dapat niyang talunin ang impyerno sa kanila. Pumasok siya sa bahay at tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang nalaman niya. Sumagot siya na sila ay mga ahente mula sa Shinhwa at tiyak na nandyan sila para protektahan siya. Gayunpaman, hindi niya alam ang dahilan at sinabi ni Jiwoo na maaaring pinuprotektahan niya siya dahil siya ay kanyang apprentice at sinabi niyang maaari siyang malagay sa panganib para doon. Biglang may naalala si Kaden at parang galit na galit. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang nangyari. At sinabi niya na kapag sinabi niya kay Jiang na siya ay kanyang apprentice, mukhang alam na niya, ibig sabihin, si Haek ang nagdaldal kay Gyeong. Sinabi ni Jiwoo na siya ang chairwoman at kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit sinabi ni Kaden na hindi niya siya iiwan sa oras na makita niya siya. Kasabay nito si Haek ay biglang nakaramdam ng kakilakilabot at nagsimulang pagpapawisan. Kinabukasan, ipinaalam sa kanila na hindi pumasok sa paaralan si Won at hindi man lang niya sinasagot ang kanyang telepono. Sinabi sa kanila ni Saba na naging kakaiba siya mula kahapon at nakasalubong siya nito sa Unyon at abala siya sa isang bagay na hindi man lang niya narinig ang pagtawag nito. Na-curious siya, kaya tinawagan niya siya kagabi, ngunit hindi niya ito sinagot at mula noon ay hindi na siya nakakausap. Pagkatapos nito, nagpa siya silang pumunta sa kanyang lugar. Pagdating nila doon, laking gulat nila nang makitang mag-isa siyang nakatira sa ganoong lugar. At ito ay hindi kahit isang tamang lugar ng pamumuhay, ngunit isang basement lamang. Samantala, pumunta doon si Won at sinabing hindi iyon lugar. Tinanong ni Jiwoo kung bakit hindi siya pumasok ngayon sa paaralan, at sumagot siya na mayroon siyang mga dapat gawin. Tinanong siya ni Jiwoo kung may mali sa kanya at naging kakaiba siya mula nang bumisita sa kanyang propesor. Hindi siya sinagot ni Won at biglang nag-alala din si Jesok na makita siya. Tinanong muli siya ni Jiwoo kung may nangyayaring masama at kung ayaw niyang sabihin sa kanila. Sinagot ni Won na hindi yun, ngunit hindi lang siya sanay na magbahagi ng mga kwento sa iba. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan at miyembro. Kapag sinabihan siya ng propesor na nakikita niyang maayos ang pakikitungo niya sa bago niyang kaibigan at palagi siyang ganoon ang ekspresyon ng mukha. Ngunit pagkatapos ng lahat ng mga taon, maaari niyang sabihin ang pagkakaiba. Natutuwa siyang makita siyang masaya.